rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sobrang init, no? Ramdam na ramdam mo talaga yung init ng araw. Pero syempre, good morning pa din. So yun ang happy kasi syempre dapat lagi tayong masaya, lalo na kapag araw ng Monday, dapat keep smiling, ganon. Syempre, gusto ko munang batiin din ang ating mga kaibigan na nasa parting Americas, lalo-lalo na yung mga nasa US, Canada, ayan. So, hello. At saka, kung nasaan ka mang panig ng Amerika, syempre, binabati ko din ang mga kaibigan natin na nasa parting Europe, katulad ng nandiyan sa UK, London, ayon. Saka meron tayong mga friends sa Italy, Croatia, ayan. So, hello sa inyo. And then, of course, gusto ko rin batiin, syempre, ang mga kaibigan natin na nasa Middle East, na kung saan naman, my gosh, ang sisipag nilang magtrabaho. Pero, hindi nila nakakalimutan manood dito, syempre, sa channel natin. Hello po sa inyo lahat, at maraming salamat sa love and support na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At saka syempre, hindi rin natin makakalimutan yung mga kaibigan natin naman nasa Asia. Syempre, yung mga kaibigan natin sa Asia, talagang tutok na tutok yan sa Samsung TV. At saka syempre, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin nasa parting Japan, Thailand, at kung saan-saan pa man. Especially syempre sa Philippines, diba? Ang bongga. And then, yung mga kaibigan natin nasa Australia, diba? May mga kaibigan tayo dyan, madaming mga taga-Australia ang nanonood sa atin. Kaya, hello sa inyo lahat at shout out. Good morning, beautiful people. Mabuhay, diba? So, yun. So, ang saya lang kasi syempre, bakasyon pa din sa awa ng Diyos. Sobrang, nakakalungkot kasi tawag dito, wala namang ganap, nandito ka lang, sobrang tahimik ng kondo, tapos pag tumingin ka doon sa labas, wala kang makikita kundi yung mga puno, ganon. Pero syempre, hindi yan na nagpapalungkot sa akin. Syempre, nandoon pa rin ako na masaya ko silang tinitignan. Lalo na syempre, nanalo si Atisa Manalo. Diyos ko, yung happiness ko talaga, parang, ay nako, grabe, nasa cloud 9, ganon. So, ito yung sinasabi na kapag nag-align talaga ang mga bagay-bagay sa isang tao, wala talaga tayong magagawa, no? Kundi talagang mangyayari at mangyayari yung dapat mangyari. Katulad ng kay Atisa Manalo, sino ba makakaisip na babalik pa si Atisa sa Miss Universe Philippines after matalo niya sa Cosmo? Yung Cosmo, I think, ayun yung talagang matinding bad experience ni Atisa, yung pagsali niya dyan. Dahil nakita naman natin yung nangyari sa kanya. Tapos yung kabiguan ba niya dyan, talagang ramdam niya. So, after ng mga experience niya na bad, na hindi maganda nangyari sa kanya, tingnan mo naman, para naman si Atisa nag-shine like a diamond stars sa mga bituin sa langit, di ba? Kaya naman ang lahat ay talagang sobrang happy for Atisa. Ewan ko na lang sa mga basher, kasi yung mga basher talagang wala naman tayong magagawa doon kundi i-bash nila si Atisa dahil hindi sila masaya for Atisa. Sabi nga nilang gano'n, ako hindi naman maganda si Atisa. Diyos ko, may nabasa pa ako, pinakanaloka ako nabasa na parang sabing gano'n, hindi mananalo yan, hindi makakapasok yan sa semifinals, yung mga gano'n. Tapos mga Pinoy pa talaga ang nambash at pinaka nakakaloka, Diyos ko, tayo na nga lang, di ba? So maiintindihan ko kung ang nambash ay from Indonesia, from Vietnam, yung mga bitter doon, pero kapwa natin Pilipino talaga ang nagsasabi na hindi mananalo yan sa Miss Universe, hanggang top 30 lang yan or El Tukuyo yan. Yung hiyang-hiya naman ako na i-bash ninyo si Atisa. Sana kasi ganda muna kayo ni Atisa bago nyo siya i-bash, diba? Pero eto ang sagot ng mga ilang beauty queens natin sa Pilipinas na talaga naman, oh my gosh, naloka ako kasi talagang lahat sila parang I love Atisa. Isa na dyan syempre ang Miss Universe na si Catriona Gray na bumati na kay Atisa. Syempre ang sabi ni Catriona sa kanya,
sabing gano'n, talagang ginawa mo talaga yung makakaya mo para matupad ang pangarap mo. So, my little sister, so let's go to Thailand, o, diba? Ayun yung sabi ni Catriona Gray. So, syempre, masaya si Catriona kasi alam mo to, naging niya to, sisterhood niya to dito sa Binibining Pilipinas. And then, ayun, naging kapwa sila, pareha silang Miss International Queen kasi si Atisa first runner-up tapos siya title. And then ngayon parang natupad na ni Atisa talaga yung pangarap niya na gusto ko maging isang Catriona Gray at ayun na, o di ba? So medyo mahirap kasi syempre ang dami din pinagdaanan ni Atisa. Sabi nga ni Ricky Lee, ang bawat istorya ay hindi pare-parehas. May kanya-kanyang destination yan. Yung iba, ang istorya, diretso lang. So, ayun yung parang sumali ka, tapos nag-title ka. Yung iba naman ay dumaan pa kung saan-saan lugar para lang makuha yung patutunguhan. So, ito yung parang kay Atisa, pumunta muna sa ganito, nag-try sa ganito, and then, ayan na, bumalik at nanalo. So, mga ganon. Sobrang, saya ko. Pero, syempre, yung mga ilang queens ding na katulad ni Liana Aduana, nag-congratulate na rin sa kanya. At saka, syempre, si Pia Wurtzbach, ang Miss Universe natin. Parang talagang sabi ni Pia, glowing si Atisa, kaya congratulations, Atisa. And then, syempre, si Cindy Obinita, ang ating Miss Intercontinental Queens, di ba? Tama ba? Intercontinental, yon. Ang sabi ni Cindy Opiasa, kahit bukas agad ang Miss Universe sa Thailand, mananalo ang Pilipinas. Oh my gosh, congratulations Manika Maria Atisa manalo. O, di ba? Diyos ko, kung si Cindy Opiasa nga, ganun kakumpiyansa sa kanya na kung bukas na ang pageant, mananalo to si Atisa. Actually, ganun din yung iniisip ko. Oo nga, no? So, kung bukas nga yung pageant, aba, ready na si Atisa. Go na, di ba? So, yon. So, nakakatuwa. At hindi lang yan. At kahit syempre ang reyna ng Asia Pacific na si Shafi, ang naging reyna ng Asia Pacific, si Sharifa Akel. Ang sabi niya, I truly believe that what makes someone a winner is authenticity. When you're real, it shows. When you are genuine, people can feel it. You don't have to force anything or pretend to be someone you're not. People can feel it. When you are being natural, effortless, and true yourself, that's exactly what I see in Atisa Manalo. Her calm confidence, her quiet strength, and the way she carry herself with no need to outshine others, that's the power of authenticity. Kaya ang corona kusang lumapit sa kanya because when you're real, you don't touch the spotlight. It's find you. Bonus pa, napakaganda ng mukha. Grabe. Truly the face of Miss Universe. Oh, di ba? Sabi ni Sharifa Akel. So, sobrang natuwa ako dun sa message ni Sharifa. Talagang sobrang nakakabilib. Si Atisa. Dahil sa totoo naman, naniniwala ako dun. Minsan talaga, it's all about talaga. Hindi lang minsan, it's all about destiny and luck. So, totoo yung sinasabi ni Gloria Diaz. At totoo din sinasabi ni Paulo Shugart na kahit tumambling ka dyan, kung hindi para sa'yo yan, hindi para sa'yo yan, kahit anong gawin mo. And then, yung mga queens sinasabi nila, kusang lalapit yung mga nagiging candidates ito yung chika nila sa akin, kusang lalapit sa'yo ang corona kapag para sa'yo to. At kahit anong mangyari, mapupunta siya sa'yo. And then, sabi naman ng ibang candidates, pag hindi para sa'yo yung corona, kahit anong gawin mong effort, talagang mararamdaman mo siya. Habang lumalapit ka sa kanya, yung corona papalayo ng papalayo. Kasi pupunta siya doon sa tamang may hawak nito. So, di ba? So, yun. Kaya yun nangyari kay Atisa Manalo. Overall, talagang masasabi ko, kanya talaga to at destiny niya to.
tignan nyo naman, Diyos ko, yung nadapa si Atiso, sobrang ganda. Di ba? Sa lahat ng nadapa, di ba kasi minsan yung mga face ng mga nadapa, parang mga ganon. Pero siya talagang, di ba? So parang wala lang nangyari. Pero syempre, ando doon to talaga na para kay Atisa talaga yung isang bagay. And then sana yung iba maintindihan yon. Kaya lang naman natin paulit-ulit tong kinukwento o sinasabi kasi gusto ko kasi maintindihan nun lahat. Lahat ng kandidata dito na lumaban magaling. Pero nandoon talaga sa part na destiny to ni Atisa at sana maging happy tayo kaysa naman sa mga kung ano-ano sinasabi natin. Doon nga sa mga nambabas sa kanya ang sipag kong sumagot kasi parang iniisip ko, bakit ka nang babash kay Atisa? Samantalang yung sinasabi mong magaling, hindi naman nanalo, di ba? Bakit ka bash ng bash kay Atisa? Yung sinasabi mong winner, bakit hindi niya nakuha yung corona? Tapos ang sisisihin mo yung organization. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang mga taong talaga, ito nabasa ko to sa libro ang taong hindi successful sa buhay, kaya daw hindi nagiging successful to. Kasi sa mga nangyayari na ganito, hindi niya nakuha yung gusto niya, laging may sisisihin na ibang tao. And then sa nakikita ko dito yung mga basher, parang ang sinisisi nila, si Atisa, sinisisi nila yung organization, sinisisi nila yung pageant, sinasabi nila lutong Macau, cooking show, yung mga ganon, yung parang hindi na tayo natuto na sana tanggapin natin na talagang sa competition may nananalo. Tapos yung sinasabi, dinaya, nako, yan naman na talaga yung pipiliin nila. So, dapat maintindihan natin, may hurado at desisyon yun ng hurado. At ito pa ang nakakalokang pinakamatinding nabasa ko, mali yung mga judges. Parang, so yun, parang nakakaloka. Ako para sa akin, happy naman siguro yung limang naka-stando ni Atisa Manalo for her. At siguro, nakita naman natin na ginawa din naman nila yung makakaya nila, pero hanggang doon lang talaga yun. And then katulad ni Liana Aduana na nag-congratulate na kay Atisa, kung iisipin mo, kung sila nga mismo parang tinanggap nila ng buong buo, bakit ikaw hindi? So sinabi ko naman from the beginning, di ba? Yung simula pa lang ng Miss Universe Philippines, ang nakikita ko talagang mananalo dito si Atisa Manalo. Hindi dahil sa tuwan-tuwa ako kasi nanalo si Atisa Manalo, kasi yun talaga yung nakita ko na from the beginning. Nakikita ko sila Liana Aduana magaling, pero hindi talaga ako makonvince na parang sila ang mananalo. So, ang akin lang siguro, katulad ni Liana Aduana, so siguro i-keep lang niya yung second runner-up kung may plano siyang bumalik in the future or sa next year, and then try niya uli. Malay mo, destiny niya naman to, di ba? Hindi kasi natin masasabi sa isang girl. May mga sumasali na paulit-ulit pero hindi na nanalo. Meron namang sumasali ng isang beses lang na nanalo na, pero yung iba naman hindi mo inaasahan, biglang napupunta sa kanila yung corona. Meron naman ng 2 beses sumasali katulad ni Michelle D at Atisa Manalo na alam natin dapat sa una pa lang panalo na sila. Pero bakit ganon? So ako siguro, ito na rin yung kaya siguro hindi siya nanalo ng Miss Cosmo dahil merong nakatakda para sa kanya. Kasi kung nanalo siya ng Miss Cosmo, hindi siya sasali ng Miss Universe. And then I think in the future malalaman natin kung ano ang purpose, bakit si Atisa ang kailangan ilaban sa Miss Universe. So for now, siguro ang the best na gawin natin is maniwala tayo sa kanya, suportahan natin siya, and then magtulong-tulong tayo at magkaisa para sa laban sa Miss Universe. Di ba? So yon. So sana naintindihan po ninyo yung pinag-uusapan natin dito. And then comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.